feeling something kaswabe. Marami dito, Gladiators, Wrangler, two-door, pangharabas lahat kaswabe, oh. Iba-ibang colorway. Uy, parang iba ang hood nito. Uy, sabi na nga ba eh. It's the Ram Rebel. Yung lobo. Uy, pwede buksan. Saka na yan. Susi. Kaswabe, alam na this. Kaswabe, welcome back to the channel where we make exclusive contents and reviews ng mga supercars and crazy cars here in the Philippines. On today's video, we have here an insane power pickup truck. Ladies and gentlemen, it's the 2021 Ram Rebel 1500. Mga kaswabe, let's begin. Kaswabe, magandang araw sa inyong lahat. Nais ko munang pasalamatan ang Catz Motors Green Hills for giving us the great opportunity para ma-review natin ang isang insanely powerful pickup truck, Ram Rebel. And for more information, please contact Ma'am Claire Bautista. Kaswabe, naka-mask muna ako for safety natin dahil merong mga tao rin dito habang nagre-review tayo. This is the hotly anticipated or eagerly anticipated ng mga truck guys, kaswabe. First nga pala yan na unit here in the Philippines, this Ram Rebel dito sa ating dealership. Dahil ang pinaka-storya niyan, medyo nagsawa na sila sa lagi na lang F-150 or F-Series ang napapansin. Ang Ram ngayon, kaswabe, nag-focus sila on building high-performance pickup truck. Started noong 2010, humiwalay na sila sa Dodge before, Dodge Ram, but 2010 onwards, Ram is a stand-alone company na, kaswabe. At eto nga ang bunga. Magmula 2019 up until 2021, ang nangyari niyan, kaswabe, tinanghal silang Motor Trend Truck of the Year. Biruin mo yun, talagang gigil na gigil sila sa mga Ford. Top competitor na to, kaswabe, ay yung F-150, not yet the Raptor. Dahil pagdating sa Raptor, ang panapat naman ng Ram ay yung TRX, kaswabe. Eagerly anticipated ng mga truck guys, alamin lang natin ano ang cool feature sa labas and even that very lavish and very nice interior styling ng Ram na hindi sila doon nagpapahuli. Kaswabe, I'll mention kung magkano nga pala ito pagdating natin sa interior later. Sabay-sabay natin alamin what's in here sa isang Ram Rebel. Mga kaswabe, let's begin. Kaswabe, let's start with the front fascia. Many are confused kung TRX or Rebel ang kanilang nasa harap. Always remember, when it is a Rebel, solid ang mga letters. Pag sa TRX naman, meron siyang airflow. Hindi siya ganito ka-solid yung mga letters and iba yung placement niya because yung Ram nasa bandang taas siya, nasa loob ng styling dito sa front grille natin, kaswabe. And one more thing, pag dinukot natin sa pinakaloob, meron kang tinatawag na active grille shutters. Parang yung ala BMW na technology, when you reach a certain speed or kinakailangan niya ng cooling system, magbubukas yon para doon sa ating Hemi engine, mga kaswabe. After nyan, this one are all solid, kaswabe, because it's an authentic steel and even doon sa rear bumper natin, you don't have to install mga bull bars, kaswabe, because this one serves as a great protection for safety rin, mga kaswabe. Dito naman, yung mga recovery hooks natin para hilahin mo yung mga lesser na performance trucks.
Partner niyan ang steel skid plates na ang pinakamalupit niyan, starting dito sa harap kaswabe, papunta doon sa likod. Marami ka pang cover ng skid plates na naka-install doon for protection sa lahat ng pangilalim mo at ilalagay na lang natin kung anong meron dyan. For more performance, you have that performance hood vents to release those hot air or i-wash out niya yung mga may init na hangin coming from that V8 Hemi engine kaswabe. Another marker kaswabe na Rebel ang nasa harap mo because yung upper and lower portion, these are the DRLs. Pero surprisingly, ang turn signal light kaswabe is this one. They're using the reflector lights and makita mo ang RAM script sa loob ng ating reflector lights. Kaswabe over here naman sa front sides natin, they are not using the ordinary set of suspensions because we have a built-in shock absorbers and very cool looking ito kaswabe. Blue and yellow. Plus, meron ka pang very nice na wheels and tire setup na 275, 70, and 18. Ang rubber nga pala na ginagamit sa ating nakabalot na wheels ay Goodyear Wrangler. Yung mga tread lining rito kaswabe, very surprising din. Katulad ng ating Mopar na stepboard, na katulad rin ng Mopar natin na rubber floor mats. And that's it. Kaswabe, nagtanggal muna ako ng mask. Ang hirap huminga habang nagsasalita. Wala naman tao rito. Notable feature nga pala rito kaswabe is you have this RAM box. Para pag meron kang ginawang something at nahuli ka ni Mrs., tumalon ka kagad sa loob nito. Pag i-open nga pala natin, of course, hindi pa siya pwedeng i-open nang hindi mo ina-unlock sa iyong key fob. And boom, it will open. Meron ka na ngayon lunchbox kaswabe, lalagyanan ng mga gulay and pamalengke para hindi masyadong magalaw doon sa bed space. May power outlet ka, meron pang ilaw para makakita yung nasa loob. Corny, no? You have exclusive decal rito kaswabe saying Rebel. C-shape na taillight kaswabe. And dito nga pala sa ating wheels and tire, same lang siya ng 275, 70, and 18 with that Bilstein shock absorbers. Tapos, authentic steel ito kaswabe. Para pag binangga ka, sisi yung bumangga sa'yo kaswabe. Mopar stepboard, kailangan mataas lang ang iyong effort. Yeah. Then you can climb up sa iyong bed space. You can climb up. Okay? Pag isusoli mo kaswabe, you have to make sipa lang. Yeah. And yung threads, katulad ng Mopar stepboard, blackout dito sa middle side, then Rebel na badging kaswabe. So, akyat naman tayo sa ating bed space. Kaswabe, ang notable naman sa ating bed space, you have a cargo bed divider para yung mga gamit natin hindi nagsishake-shake, depende kung ano ang gagamitin mo. You have RAM box on both sides, left and right. Tapos ito, naiaangat to kaswabe, na ililipat dito, or pwede naman dito sa pinakadulo. One thing, powered nga pala ang ating window, para syempre pag merong tao doon, meron siyang gustong iabot dito kaswabe, meron siyang pinakalagusan. Anyway, soft closing ang ating tailgate. And even nandun nga pala yung connection for maximum towing capability sa gitna kaswabe. Tapos, it's time now para marinig natin kung anong klase ng roar meron ng isang Ram Rebel. Kaswabe, inside the ribcage of this Rebel is that 5.7-liter V8 Hemi engine and very capable na ginamit sa Scat Pack ng Challenger and Charger 0 to 100, 6.4 seconds. Okay lang because this one is for off-road flex. Ang quarter mile niya naman ay 15 seconds, mated with 8-speed automatic transmission. Ang curb weight kaswabe, 5,748 pounds. And ang pinaka-the best rito is yung towing capacity. Better than Raptor again, 7,000 pounds lang yon. This one is 7,500. After nito kaswabe, let's visit sa interior because very tasteful and very
lavish ang loob nito, kaswabe. Kaswabe, ito yung space na pag nag-away kayo ng iyong jowa, hindi ka na mag-a-ask ng I need space because dito mismo sa spot na to, napakarami ng space. My height is 5'10 and a half. Nakita mo naman yung tuhod ko, tapos nandito ang seats natin. Pwedeng dumaan ng isang sports car dito, papunta dyan. Ang mga details nga pala rito, kaswabe, unahin natin sa taas. You have 9 speakers ng Alpine system. Very premium. Sabi ko sa inyo, napakaganda ng loob nito. Then you have hook rito, kaswabe, grab handle. As you will see, kaswabe, sa door handle, you have a maroon color. Soft touch ito, kaswabe, with red metal trims. Tapos meron kang detailed na accents dito, kaswabe, na parang mga tire treads na maliliit. Hindi siya carbon fiber pero kakaibang style, kaswabe. Grab handle, yung mga cup holder natin, actually ang laki ng door bins. Hindi ka magsisisi pag nandito ka, lahat kaya mong ilagay, kaswabe. Meron kang climate management. You have USB, may pang Type-C ka. Meron kang 115 volts or home power outlet, kaswabe. Cup holder sa dalawa. Meron siyang red metal frames again with detailed accents. Ang nakakatuwa rito, even iPad, kaswabe, kasya rito sa gitna. Yes, that's true. You have this rubber floor mats, kaswabe, na Mopar. Ang nakaka-excite rito, kung baga red yung mga panel dito, meron rin red dito na RAM or yung horned animal. Nandito yung logo, kaswabe, naka-emboss. Pag inalis mo yung rubber floor matting natin, nandun yung mga lagayan mo ng mga ice bucket. Ang pinaka-the best dyan, bukod dito, powered nga pala yung window. Pwede mong iangat to, kaswabe. Bam! Another space. Meron kang lagayan ng mga supot ng mga pinamalengke natin. May hook ka rito, kaswabe. Pag hindi pa enough yan, meron pa. Bam! Actually, you can park your sports car dito sa loob. Napakalaki ng space. Lipat naman tayo sa driver side. Yeah, I'm climbing up. Easy access, kaswabe. And it feels very insane, kaswabe. Alam mo kung bakit? Lahat ng posisyon pwede mong gawin. Dalawa kayo rito, lahat ng posisyon pwede nyong gawin. Biro lang, loko-loko na naman ako. Anyway, kaswabe, hindi ko alam kung saan ko umpisahan. Pero again, don't forget to subscribe this channel. Pag gusto mo ng mga crazy cars and lahat ng mga rare cars, ang price nito ay 4,090,000. So it's up to you. Please contact Ma'am Claire and thank you dito sa Katz Motors. Let's start sa side mirror. Yung nakikita ko, big presence, meron kang blind spot para mas wider yung vision mo once na ikaw ang pinakapiloto nito, kaswabe. Grab handle. You have this sun visor na very huge. Pwede mong ilagay dito. Tapos i-extend. Dito naman sa nakikita ko, your command system or infotainment. Meron kang space for siguro mga gadgets mo. Pag meron kang ilalagay sa windshield, like mga camera, dashcam, or kunyari nagbablog ako, meron akong 12 volts dito, kaswabe. Yung detailed accent and red metal frame ang nakikita ko rito. Combination of red and white stitching nga pala around. Dito, kaswabe, meron din dito sa dashboard and even sa mga door panels natin. Rebel na badge. I-push mo lang, you have another set of cubby hole. Yung sa baba, meron kang Mopar na rubber floor matting. Nandun yung wild animal na natin na may sungay. Kulay pula, ang ganda ng presence niya. Dito sa center stock natin, kaswabe, meron kang another pocket dito on both sides. Pakita ko na lang. You have a dining table, kaswabe, soft touch, naka-embossed yung horned animal. Pag inangat mo, yung mga metric conversion, kaswabe, na nakakalito, pero dati best in math naman ako. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Compass, andito lahat. Actually, dinaanan natin to. Pag nag-off-road ka, maybe, di ba, medyo kinakailangan natin yung mga ganitong conversion. Tapos may another space ka, cup holder, iusog natin. You will see, yung mga generation ng Ram trucks natin na alam naman natin noong 2010, naging stand-alone na siya. Hindi na po Dodge Ram ang tawag dito. Stand-alone, Ram, congrats sa inyo. Big bunch of space, kaswabe. Lalagyan ng cellphone, meron dito. Tapos may space nga pala para dun sa cord because you have Type-C and USB, kaswabe. And naka-embroidery nga pala ang Rebel na word dito sa iyong bolsters. Ang ikinalulungkot ko lang, hindi man lang ventilated ang ating mga seats. And even the camera is not yet surround.
Rear view camera natin, nadidim nga pala rin siya. Tinilt ko ang camera para mas makita mo kung ano yung mga kaganapan dito. Once na in-start mo ang engine, lalabas nga pala ang Rebel na image sa iyong gauge clusters. May pagginig-ginig ng konti, tapos biglang magkakaroon siya ng mga tire treads. Meaning to say, sabi niyang gano'n, galawin mo na ako, i-drive mo na ako. Ayun pala ang pinaka-term doon. Sa gauge clusters natin, may Rebel na badge doon sa taas, tapos with red bezel. Very unique ang style, it matches dito sa steering wheel. Anyway, sa loob muna, white needle kaswabe, illumination ng white. Nandyan makikita mo na nasa southwest ang pointing position natin. Temperature outside, engine oil, battery, engine, temperature, yung remaining gas natin which is very low na mga kaswabe. Ang mga cool stops dyan, pag i-configure mo, nandito yung mga switches natin sa ating manubela. Kaswabe, this one is leather, then perforated on both sides with red metal accent, with red metal stitching. Joke lang. Logo nga pala ng horned animal natin. When it comes naman sa park, reverse, neutral drive, meron kang rotary shift dito kaswabe sa lower left, 4 high, 4 low. Pwede mong iset rin ng two-wheel drive lang kaswabe, axle lock, and even yung mga hill assist. Napakalaki ng iyong infotainment system, yung Uconnect na tinatawag nila, or eto yung tinatawag kong command center kaswabe. May mga physical button rito, piano block nga lang. Pag nag-off-road ka kaswabe, mag-ingat ka lang sa iyong daliri dahil makikita ang mga thumb mark. Baka mamaya ang iyong wifi i-check, mayroon siyang microscope at ibang thumb mark ang makita niya. Hala ka, lagot ka. Napakalinaw nito. Split nga pala ang screen natin. Pwedeng iba yung nangyayari dito. Pwede rin dito. Temperature, yung vents, even yung mode ng mga air swing kaswabe. Yan, i-home lang natin. Pwede mong i-customize lahat ng dito from A to Z. I-filter mo kung ano yung mga gusto mong mangyari. Uminit kaswabe. Ay, ang ganda ng meron siyang red energy bar. Okay? Randomly, ayan, isabihin ko na lang sa inyo. Nakikita ko rito yung heated wheel. Kaswabe, heated lang ang seats natin, hindi po siya ventilated. Backup camera natin, napakalinaw with trajectory lines. Tapos may broken line sa gitna. Sa application naman, settings, and safety and driving assistance. So, notable rito kaswabe, meron kang tire fill assist. Meaning to say, pag hinanginan yung mga tires mo, meron kang certain lang na number or hanggang dito lang, it will remind you. Hill start assist, meron din kaswabe, park sense, yun, mga mga cool features rin. Forward collision warning, meron rin tayo kaswabe. Near, medium, far away. Yan. And camera, mirror, and wipers, voice settings. You can input your voice response length, detail brief. Ayun. Pag inaral natin to, lupit na to. Even units kaswabe, imperial, metric, custom, display, set theme, yeah. Clock and date settings. Ang daling makita, screen mo off, may physical button, ibalik lang natin. It's like an iPad Pro na medyo pinapayat mo yung itsura niya. Tapos mga settings, ang dami. Siyempre, hindi pa natin lahat kabisado rito. Pero at least, ito yung mga makukuha mo rito. Again, it's very comfy here. And this is the first Ram Rebel dito sa dealership. You have to make a better choice kung gusto mo yung top competitor niya. Pero this one, I am telling you, inside here is very expensive. Even though lahat ng mga materials rito, wala kang tapon. Yung mga accents dito, napaka-yayamanin and very crisp yung mga itsura niya. Anyway, kaswabe, again, gusto kong pasalamatan ang Katz Motors Green Hills, si Ma'am Claire. Kontakin nyo na lang if you're interested.
and makapag-test drive ka rin ng ibang mga variants. Wala tayong test drive pag V8 Kaswabe, always remember, kaya kailangan marami munang bumili para maraming tayong stock na pang demo. Kaswabe, more power, more performance, and I'll see you sa next ride natin Kaswabe. Please check lahat ng mga na-vlog natin. After nyan, i-cover ko nga pala yung RT Cutback na wide body